Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Holy Week o Palm Sunday o Salvation of Humanity on Jesus Christ Crucifixion. Ngayon, ibabasahin ko sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo Kristo. Ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talata 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lusot upang siya ay salubungin. At ganito ang kanyang sigaw. O sana purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan niya. Gaya na nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ng Sayon. Basta't mo dumarating yung hari na kasakay sa bisirong asno. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 16, talatang 21. Ito po ang mensahe. Mula noon ay pinalak ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 14, talatang 6 na po hanggang 65. Ito po ang mensahe. Tumindig ang pinakapulong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit di umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita. Gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapulong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At nakita niya ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita niyo siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Pinahak ng pinakapulong saserdote ang sarili niyang kasuotan. At sinabi, hindi natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakakita sa kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya nyo? Ang hatol nila ay kamatayan. At nilanong siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. Kasabay ng wingang, hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? At pinagsasampal siya ng mga bantay. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Marcos, Kabanata 15, talatang 16 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Si Jesus ay dinala ng mga kawal sa pretoryo at tirahan ng gobernador at kanilang tinupon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng alamang matinik. Ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinaghampas nila ng tambo sa ulo. Pinagluluran at palibak na niluhod-luhodan. At matapos kutyain, siya ay inalasan nila ng palaban. Sinuutan ang sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 11, talatang 16 hanggang 18. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya nang pasahan ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawaging dako ng bungo o sa wikang Hebreo Golgotha. Pagdating doon siya, ipinako niya sa krus. Kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 23, talatang 4 na po hanggang 46. Ito po ang mensahe. Na mag-iikalabing dalawa ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain. Hanggang sa ikatlo ng hapon, nawala na liwanag ang araw at nawakang gitna ng tabi ng templo. Sinigaw na malakas si Jesus sa kamay
Ama, sa kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu at pagkasabing ito'y nalagot ang kanyang hininga. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbahagi ng mabuting balita sa linggong ito. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at ang ating banal na Panginoon Kristo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos at ang banal na Panginoon Kristo. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula din sa tema na Holy Week, Palm Sunday, Salvation of Humanity on Jesus Christ and Crucifixion. Bago lahat ay binabati ko po kayo ng Holy Week o Happy Holy Week and Happy Palm Sunday. So, yung simula ng Holy Week ay ngayon na yun, Palm Sunday ngayon. So, sa sunod na linggo, mula bukas, sunod ni Santo na yan, hanggang Biyernes Santo at linggo ng pagkabuhay nyo. Yung buong linggo, yung Holy Week na ating pinagdiriwang taon to ng mga Kristiyano Katoliko. Tayo bilang ng Kristiyano Katoliko na nagbabahagi ng mabuting balita at nagbubuklod ng sangkatauhan para sa pananampalataya sa Panginoon. So ngayon tayo ay nakikisa dyan sa Holy Week o paggunita ng Semana Santa o yung sakripisyo ng ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at pagpatawad ng Panginoon Diyos sa sangkatawan dyan sa crucifixion. So ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang ginawang ang dakilang habag ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Nais niyang ipapatid sa atin ito na ang kanyang pagpapatawad sa atin. Nais niyang ipapatid sa atin ang sakripisyo na kanilang ginawa para tayo ay mabigyan ng pagkakataon na makapagbago, mabigyan tayo ng pagkakataon na makaisa sa kanyang walang hanggang pagpapala at buhay na walang hanggan. So tayo ay binibigyan niya ng malaking pagkakataon sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Kristo na kanyang ibinuwi siya sariling buhay, nagbubuo siya ng dugo, bumaba siya rito, nagpakasakit siya para lamang tayo ay mapatawad ng Panginoon Diyos. Sapagkat siya lamang at nasa kanya lamang ang katangian para mapatawad tayo ng Panginoon Diyos. Yung kanyang dugo lamang ang pwedeng makapagpawi ng kasalanan sapagkat maharli ka lamang ika nga ang pwedeng makapagpatawad ng pagkakasala. So sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay mapapatawad sa ating pagkakasala. Ngayon, sa pamamagitan ng ginawang yun, hindi nangangulugon na patawad na agad ng pagkakasala. Kinakailangan ay mananampalataya tayo. Tayo ay makikisa o mananampalataya tayo sa Panginoong Kristo at yayakapin natin ang pagpapatawad nito. Tayo ay magsisisi sa ating pagkakasala. So kinakailangan, pagsisihan natin ating pagkakasala at magpailalim tayo sa Panginoong Kristo. So yan yung dapat na proseso na gagawin natin para tayo ay ganap na magpatawad at maisabuhay natin ang nais na kalooban ng banal na Panginoon Diyos. Hanggang sa matanggap natin yung ganap na kaligtasan kung tayo at magkaroon ng malaking pag-asa sa kanilang kaligtasan spiritual na gagawin ng ating banal na Panginoon. Kaya yung pagpapatawad na yan ay hindi nangangahulugan ay tayo ay ligtas na agad. Kinakailangan ay isabuhay natin yung ipinahayag ng ating banal na Panginoong Kristo na mula sa Panginoon Diyos na mula sa mabuting balita na dapat mamumuhay tayo ng banal o mula doon sa aral ng mabuting balita at mananampalataya tayo at magpapailalim sa Panginoong Kristo. Mananampalataya tayo sa pagpapatawad at sakripisyo niya sa krus at mananampalataya tayo na tayo ay maling mabubuhay at bubuhayin ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Kristo. Sa gayon, tayo ay magkakaroon ng malaking pag-asa ng kaligtasang espiritual. Makakisa tayo sa buhay ng walang hanggan at walang hanggang pagpapala ng Panginoon Diyos. At sa pamumuhay na ito, sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo at Panginoon Diyos, tayo ay kanyang aalagaan, pamantayan, o protektahan sa loob ng kanyang paghahari. So sa loob ng kanyang paghahari, ay kinakailangan tayo manampalataya para tayo mapaloob sa kanyang paghahari. Mananampalataya tayo sa Panginoon Kristo at tatanggapin natin siya. Wala dito sa kanyang itinayong simbahan na tayo ay doon magkakaisa sa kanyang itinayong simbahan at diyan natin pinakikita na nagpapailalim tayo sa kanyang paghahari at diyan natin binubuklod ang lahat ng sangkatauhan para sa pagpapailalim sa Panginoon Kristo para sa pananampalataya
sa Panginoon Diyos. So ganyan tayo dapat ang proseso ng ating pananampalataya. So ginaganap natin iyan sa simbahan. So dapat ay mayroong mga sakramento tayo ginagawa. Kailangan may bautismo, mayroong bautismo ng iba't ibang bautismo sa tubig, sa espiritu na ginagawa ng ating mga itinilaga na mga nagsagsali na mga kaparian o lingkod ng simbahan. Tayo ay ano naman tayo rito, tayo ay nagbabahagi lamang ng mabuting balita bilang mananampalatayang Kristiyano. So tayo ay nagbabahagi para sa pagbubuklod ng sangkatauhan o makaisa sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon. So ngayon yung naggagawa ng sakramento ng simbahan yun. Kaya kayo ay hinihikayat natin na doon sa mga hindi nananampalataya at nais mananampalataya ay kayo ay makisa doon sa simbahan para kayo ay mabautismuhan at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon. Pailalim tayo sa Panginoon sa Kristo. Yan ang nais ng Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng pag-asa spiritual, maging pag-asa, para tayo ay patawarin at tayo ay makita sa walang hanggang buhay. So yan yung nais ng banal na Panginoon Diyos. Tayo ay magsisi, kaya ang Panginoon Diyos ay nagsakripisyo, pinagsakripisyo niya ang Panginoon sa Kristo para tayo mapatawad at tayo ay magsisi. So tanggapin natin ang pagpapatawad, yung pagsisihan natin ng pagkakasala at magbagong buhay tayo para tayo makita sa buhay ng walang hanggan. Ganyan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. At tayo ay yung simbahan, makisa tayo dun sa simbahan at yan yung gagabay sa atin para tayo ay manatili at mapalago natin yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Unang simbahan at pang-araw-araw natin. Ngayon ay ipinababatid sa atin ng Panginoon Diyos nga na yung paghihirap na yan ay ating dapat na patuloy na isabuhay upang malagpasan natin ang anumang hirap, sakripisyo sa buhay na ito. Malalagpasan natin yan. Kung daladala natin ang paghihirap ng Panginoon sa Kristo, sapagkat makakayanan natin, kung makikita natin na kaya ng Panginoon sa Kristo, makakaya din natin anuman ang bagay na ating kaharapin, anumang hirap man yan. Bagamat sabi ng Panginoon sa Kristo, kapag sinarik mo sa Kanya ang ating buhay, magaan ang dadalahin natin itong buhay. Magaan na magaan. Kung bagaman, para ka nagdadala ng mga sasakong bigas, mga ilang kilo na lang ang dadalahin mo para hindi ka mahirapan sa buhay. Magano lang kasimple yun. So kaya isali natin sa Panginoon sa Kristo ang buhay natin para hindi tayo magdala napakahirap na dalahin o pasanin sa buhay nito. Kasi ang pamumuhay natin ang paghihirap ay nasa sa ating kalooban at sa ating mga nararanasan na iba't ibang bagay. Kasi kung tayo kahit na mabigat, mahirap yung ating halimbawa trabaho, nagiging magaan sa atin yan kung tayo ay may lalo-lalo na kung tayo may pananampalataya at tayo ay mayroong gabay sa atin. Bali wala sa atin kung tayo ay medyo mabigat ang ano. Pero kahit na kung ikaw ay magaan ang pamumuhay o mabigat man sa trabaho, naging mabigat yan kung tayo ay hindi na nagpalataya sa ating banal na Panginoon. Naging mahirap yung ating buhay. Bagamat kahit mahirap ang buhay, malalagpasan natin to kagaya ng paghihirap ng Panginoong Jesucristo. So mananatili ito sa atin yung salita ng Diyos at tayo ay isa sa buhay ito. Kaya kailangan maisabuhay natin yan. Sapagkat ang pananampalataya natin sa Panginoon Jesucristo at ang kanyang binitiwang salita, yan ang ihuhusga sa atin pagdating ng panahon. So kung tayo hindi mananampalataya sa Kanya at tayo ay hindi susunod o hindi tayo mamumuhay ayon sa kanyang pinihayag, maaari tayong magkaroon ng maliit na kaligtasan. Pero kung tayo susunod, titimbangin niya, maaari magkaroon tayong malaking pag-asa sa kahabagan ng ating banal na Panginoon. Sapagkat yung habag na yan ay diyan tayo titimbangin na kung paano natin sa buhay ang paglipat ng panahon, uhusigahan tayo mula dyan sa mabuting balita kung paano tayo kahabagan patuloy para sa kaligtasan. Kaya pagsisihan natin yung mga pagkakasala, huwag natin ipagpatuloy yan. Kasi kung ipagpapatuloy ang pagkakasala na yan at magiging salaula sa Diyos, salaula sa pamumuhay ay kapahamakan praktikal, kapahamakan spiritual ang ating kaharapin kung tayo ay manggagawa ng masama. Hindi tayo nanampalataya sa Diyos. Kung nanampalataya man tayo, hindi naman tayo sumusunod sa paggawa ng mabuti, baliwala. Tayo ay maaaring mababa pa rin ang pag-asa natin sa kaligtasan. Kaya tayo ay dapat pilitin natin maisabuhay ang mabuting balita at lagi nating ilagay sa ating katawan ang hirap ng Panginoon Kristo para malagpasan natin ang anumang hirap sa buhay nito.
Yan. Muli, sana nagabayan natin kayo ng The Bible Evangelizations sa inyong spiritual na buhay na magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng spiritual. At patuloy na tayo ay nananampalataya na paggabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro, apparition. Sana patuloy niya tayong gabayan sa ating pagbahagi ng balita dito sa The Bible Evangelization. Gabayan na tayo ng kanyang paghimala at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa at magabayan sa pagtalima ng mabuting balita. So ngayon ay hindi pa tayo gabayan ng milagro, apparition, paghimala ng kaliwanagan. So maraming paghimala ang banal na Panginoon Diyos. Hindi lang mula sa Banal na Santa Maria, sa iba't ibang paghimala sa ating buhay. At mula dito sa mabuting balita ay ating isabuhay ito na tayo ay mula dito, itong pagpapala, dito pa lamang ay nagkakaroon tayo ng pagpapala na tayo ay gagabayan niya kung umuhay na ito kung tayo ay mananampalataya. Kung papailalim tayo sa paghahari ng banal na Panginoon, parang gobyerno natin. So kung tayo ang gobyerno natin, siyempre pinuprotektahan niya yung mamamayan niya. Kaya kung tayo ay papailalim sa Panginoon Diyos, poprotektahan niya tayo doon sa mga hindi nananampalataya o mga gawa ng masama. Parang gobyerno. Kung ikaw ay sumusunod sa pamalang, protektado ka niya laban mo sa lumalabag ng batas. So, hindi sumusunod sa batas, di ba? Ano lang kasi, but if you are in God's fault, puprotektahan ka niya doon sa kanyang paghahari at ikaw ay puprotektahan ka niya doon sa manggagawa ng masama o lumalabag sa batas o gumagawa ng kadimonyohan natin hindi ka mapapahamak, buhay ang iyong accountant sa kanya at masakripisyo ka, manggagaya ng Panginoon sa Kristo, malaking bagay ang magagawa ang kapag na-isakripisyo pa sa ilalim ng kanyang pamahali sapagkat malaki at malaki ang kapalit doon sa mga nananampalataya sa Panginoon. Hindi ka basta masasakripisyo nang walang kapalit. Ngayon, ang tao napapahamak dahil sa pagkakamali ng tao. Kaya tayo ay manampalataya para tayo ay mapahamak at mayadya tayo sa pagkakamali. So yun, at muli, sana tayo maliwanagan at tayo ay magabayan sa ating pagbabagong ito at kayo ay talimay ng mabuting. Doon sa Interfaith Unity ay maliwanagan ang bawat mga relihiyon at magkaisa tayo sa ating pananampalataya na magunawaan instead na magtagisan o maglabanan o mauwi sa karasan, digmaan ay mairahan natin yung kapayapaan, pagkakaisa, unawaan, pag-ibig, pagtutulungan. Aside from that ay magagabay tayo dun sa mga kapamalaan, mga lahi, mga lipi. At doon sa Vatican Church at CBCP, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria. Natuloy niyo pagbukulorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, sa pagbahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations, patuloy tayo umaasa ng gabay ng Banal na Santa Maria sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo o mula Panginoon sa Kristo at kanyang inihayag ng mabuting balita. So, tayo ay nananampalataya ng gabay ng Banal sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa kanya. Doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng stisya at tumuli ng karapatan. At siyempre mamahala ng makadiyos. Yan. Mula sa Panginoong Hesus Kristo. Palagi yung tandaan, ang dating lutak ng panahon, kayo ay papailalim ng Panginoon Diyos ng lubos sa Panginoong Hesus Kristo. At muli, doon sa aming lokal na pamahalaan, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at kayo ay mamahala ng matuwid, mabuti, patas ng sisya at tumutugon sa karapatan ng tao. So, sa kayo maiwasan nyo, mamahala kayo ng makadiyos at maiwasan nyo yung matukso sa mapang-abusong hakbangin o maligaw na landa sa inyong pamamahala. So, sa aming parokya, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at maliwanagan nyo ang mamamayan at mapagkaisan nyo ang mamamayan ng Pantakeson. Saan tayo nagbabahagi ng mabuting balita na ito ay mapagbuklod sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Panginoon. So, yan. Maliwanagan ang bayan ng Pantakeson at maliwanagan ang sangkatauhan sa ating pagbabahagi ito. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay makabot ito sa
iba't ibang panig ng mundo o sa mga bansa mula dito sa pagbabahagi natin sa internet. Kung saan ito ay abot sa lahat ng bansang may. Magandang hapon sa inyo lahat.